Sa franchise ng Brooklyn Nets, merong 6 na retired jersey number doon. Ang notable ay si Dr. J yung number 32. Pero hindi talaga siya naglaro sa Nets habang nasa NBA na. ABA days pa naglaro itong si Dr. J para sa Nets. Yung isa naman sa kilala ay si Jason Kidd, yung number 5. At kung napansin nyo yung jersey na unang sinuot ni Kyrie noong 2020 season, isa sa mga notable doon na maaalala ng matagal ng NBA fans ay si Drazen Petrovic. Isa siya sa mga legends sa international level. Siya lang naman yung sinasabi dating hindi takot sa Dream Team noong 1992. Nirepresent niya noon ang Croatia after niyang i-represent ang Yugoslavia. Medyo mahirap ipaliwanag yun. Pero sabi noon ni Coach Chuck Daly ng Team USA, si Drazen Petrovic ay gusto silang talunin. Sa isang interview pa nga ni John Stockton, alam ng Croatia na wala silang chance na talunin ang Dream Team. Kita sa body language nila. Pero may isang player na gusto silang palagan at ito nga ay si Petrovic. That we came across except for one, and that was I thought Drazen Petrovic was the one unique person that felt he had a chance. Sa 1992 Olympics, tanging USA national team ang tumalo sa Croatia sa group stage at sa mismong gold medal round. Nakalamang pa noon ng Croatia sa Dream Team sa first quarter. Pero after noon, US na. Si Petrovic ay merong 24 points sa gold medal round na yon. Base pa kay Nesterovic noong 90s, mostly ng mga bata sa bansa nila ay gustong maging katulad ni Petro. Dahil 4 na taon nga lang din siyang naglaro noon sa Cibona na nag-average pa siya ng 37 points per game. Sa mga international player na mga kilala dati pa ng mga fans, sina Dirk, Manu, Hakim, Tony Parker, sa ngayon naman ay sina Luka, Giannis, Embiid at Nikola Jokic. Pero noon, ang isa talaga sa mga kilala ay si Drazen Petrovic, kahit hanggang ngayon. Hall of Famer itong si Petrovic kahit nakalaro lang siya ng 4 na taon sa NBA dahil pumanaw siya sa batang edad na 28 years old noong 1993. Ito pa yung kainitan talaga ng kanyang basketball career sa liga. Kung si Derrick Rose ay merong what if, meron ding what if para dito kay Petro. Siya lang naman ang international player na kaya makipagsabayan kay Michael Jordan na non-center or non-big man. Hindi yung tipo ng sabay na scoring. May ibang paraan pa para makipagsabayan itong si Petro kay MJ. Na itong si MJ pa nga ay nainis dati. Parehas kasi silang nasa shooting guard position. Sabi pa nga nun ni Reggie Miller, gustong gusto niyang kalaban si Petrovic. Dahil kaya niyang trash talkin ng kalaban sa 4 na magkakaibang lingwahe. They went to New Jersey and became an all-star and the best shooter I've ever played against. Yeah, I would encourage everybody to go watch Drazen play. Noong 1986, na-draft talaga ito si Petro bilang pang 60 sa third round. Noon, iba pa ang tingin sa mga international player. Portland ang nag-draft sa kanya at unang pinaglaruan niya sa NBA. Ang nilabas pa nga mga balita noon sa Portland ay baka hindi makasabay itong si Petro sa speed ng game ng liga. Kumpleto na rin ang guard rotation na meron silang Clyde Drexler, Terry Porter at Danny Young. Limited minutes lang ang naibigay dito kay Petrovic. Meron siyang 12 minutes per game at nasa 7 points. 45% din siya mula sa 3-point area. Noong mga 90s, hindi pa masyadong gamit yung stats. Pero kung gagamitan mo si Petro ng stats ngayon, kaya niyang umiscore ng 6 points sa loob ng 3 minuto. Sa ngayong game, madali lang yun. Pero noon, mahirap gawin yun. Dahil sa 3-point game na meron ngayon, hindi pa katulad yan ng dati. At noon, ng style, gamit na gamit talaga yung shot clock. Kaya ding umiscore ng 13 points in 13 minutes nitong si Petrovic. Kung advanced stats ang gagamitin dito kay Petro, sa unang taon pa niya sa Portland, nakapasok siya sa NBA Finals kalaban ng Detroit. Limited minutes nga lang siya dahil nga sa guard rotation ng Portland. Pero ang kalaban din nila noon ay Bad Boy Piston. Nang ikalawang taon naman ni Petro dito sa Portland, dumating si Danny Ainge, 1991 season. Dito nabawasan lalo ang kanyang minuto. Mula 12 minutes, naging 7 minutes na lang at meron siyang 4 points per game. Naging frustrated noon si Petro sa pagbaba ng kanyang minuto. Nagkaroon pa siya ng komento dati na kailangan niyang umalis ng Portland para patunayan ang value niya bilang player. Sa buong buhay niya, hindi lang siya nauupo sa bangko at hindi niya gagawin yun sa Portland. Medyo familiar yung tono nitong si Petrovic sa komento na yon. Doon siya nag-request ng trade at napagbigyan naman kung saan napunta siya sa New Jersey Nets. Ang story pa doon, si Petrovic at itong si Drexler ay close friend noong mga time nila sa Blazers. Dahil sa pagdating ni Danny Ainge, mismong si Drexler na ang nag-advise dito kay Petrovic na magpa-trade, paalis ng team dahil nalilimitahan ang minuto niya at ang kanyang performance.
Superstar siya sa Europe, pero sa NBA nakikipag-agawan pa siya ng minuto. Pagkalipat niya ng mid-season papuntang New Jersey, umangat din ang kanyang minuto. 20 kada game agad at nasa 12 points per game. Kasama din niya noon sa lineup si Derek Coleman at si Kenny Anderson. Bago talaga dumating si Dirk sa liga ay dapat si Petrovic ang maitatag na best international player. Marami talagang may doubt noon sa mga European players. Ang isa pa nga sa mga komento noon kay Petrovic ay dapat magpalakas siya ng katawan para makapagsabayan sa US. Nung ikalawang taon naman ni Petro dito sa Nets, nag-average siya ng 36 minutes na merong 20 points, 3 rebounds, 3 assists at nasa 50% sa field. May kasama pa yung 44% mula sa 3-point area. Isang shooting guard noon na mataas ang percentage. Mostly pa ng tira niya sa perimeter, mid-range at drive to the lane. Kung naalala nyo pa yung isa sa mga clip dati na itong si Aquaman, Steven Adams ay nagkunwari na hindi nakakaintindi ng English para hindi matrash talk ni Kevin Garnett. Si Petrovic naman ang kabaligtaran nun. Tatrash talking kanya ng ibang lingwahe na hindi mo maintindihan para masira ang game mo. Yun ang sinabi dati ni Reggie Miller. At noong mga time ng 90s, si Miller ang isa sa best shooter bago dumating si Ray Allen, Harden at si Steph. Pero yung isang player na hindi niya mataste na makatapat ay ito nga si Petrovic na noon din ay tinawag pa ni Miller na best shooter na nakalaban niya. Noong mga 90s pa, big deal kapag umi-score ka ng 30 points sa isang game. Bukod siguro kay Michael Jordan, ang pinagkaiba pa ni Petrovic, umi-score siya ng efficient. Sa 7 games na meron siyang 30 or more points, meron siyang almost 70% mula sa field at 66% mula sa 3-point area. Si Petrovic yung isa sa mga player na naaasar talaga si Jordan at kaya niya makipagsabayan talaga kay MJ. Superior talaga si Jordan noon pero yung mentality kasi ni Petrovic may kukumpara mo kay Kobe. Kahit tambak na ang Nets noon kontra sa Bulls, i-score pa rin siya ng i-score. Didepensa pa rin siya kahit garbage time na at siya yung player na hindi takot makipag-trash talkan kay Michael Jordan, talo or panalo. Sa 1992 Olympics, ang isa sa mga trash talk pa nga ni MJ dito kay Petrovic, titirahan niya ng isa harap-harapan. Ang sagot lang naman doon ni Petrovic, gagawin din niya yun kay Michael Jordan. Pero syempre English yun, tinagalog ko lang. Kumbaga walang daga sa dibdib si Petrovic at hindi siya takot kay Michael Jordan kahit matalo siya. Sa 1993 season, si Petrovic nag-average pa noon na nasa 22 points per game at 51% mula sa field na merong 44% mula sa 3-point area. Yun ang huling taon ni Petrovic dito sa NBA bago siya pumanaw dahil nga sa isang car crash. Ang build kasi niya bilang player ay ang work ethics ni MJ dahil sa komento nito na inimprove talaga niya ang kanyang sarili na hindi niya kaya makipagsabayan kung hindi niya papalakasin ang katawan niya. Andun pa na hindi siya kinakabahan kahit sino pa ang katapat niya, kahit si Michael Jordan. Kobe mentality. At ngayon maikukumpara mo siya kay Steph dahil nga parehas silang shooter. Pero yung pinagkapareho pa ng dalawa ay dahil sa efficiency sila sa field. Yan yung isa sa mga what if kung hindi agad pumanaw si Petrovic ay siya ang matatag na best international player. Karamihan ng mga legends noon pati mga star player ngayon ay binabanggit pa rin ang pangalan niya.